I thirsted in the barren land of sin and shame, and nothing satisfying there I found. But to the blessed cross of Christ one day I came, where springs of living water did abound. Drinking at the springs of living water, happy now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. How sweet the living water from the hills of God. It makes me glad and happy all the way. Now glory, grace, and blessing mark the path I've trod. I'm shouting hallelujah every day. Drinking at the springs of living water, springs of water, and day and night my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, springs of water, wonderful and bountiful supply. Oh sinner, won't you come today to Calvary? A fountain there is flowing deep and wide. The Savior now invites you to the water free, where thirsting spirits can be satisfied. I'm drinking at the springs of living water, and my soul is satisfied. I'm drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh wonderful supply. I thirsted in the barren land of sin and shame, and nothing satisfying there I found. But to the blessed cross of Christ one day I came, where springs of living water did abound. Drinking at the springs of living water, and now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. How sweet the living water from the hills of God. It makes me glad and happy all the way. Now glory, grace, and blessing mark the path I've trod. I'm shouting hallelujah every day. Drinking at the springs of living water, springs of water, and day and night my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, springs of water, wonderful and bountiful supply. Oh sinner, won't you come today to Calvary? A fountain there is flowing deep and wide. The Savior now invites you to the water free, where thirsting spirits can be satisfied. I'm drinking at the springs of living water, and my soul is satisfied. I'm drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh wonderful supply. Today is October 10, 2022 and a happy Monday. Alas 6:30 na naman po ng gabi at talagang oras na po ng feasting on the divine verses. Ito po ang inyong lingkod, Deacon Bong Bernales ng Zion Bible Baptist Church, bumabate at nagpupugay po sa lahat na good morning, good afternoon, and good evening. Saan man po kayo naroroong bahagi ng mundo na sumusubaybay sa mapagpalang programa Feasting on the Divine Verses. Pinangungunahan po na ating Mala Bishop Fernando de Vega.
Sa lahat po ng ating mga kaibigan at mga minamahal na nakatune in na, welcome po kayong lahat. At our beloved Bishop Freddy De Vega arrived last October 4 at talagang nakakatuwa po na talagang na-miss po natin ang ating mahal na Bishop for 1 month. No? Talagang miss natin ang ating mahal na Bishop. Kaya nga po nung on Sunday na nakita ko lang po ito sa video sa aking FB page, he was warmly welcomed by members of LWBC. Damandama ko po yung pagka-miss nila sa ating mahal na Bishop na talagang tuwan-tuwa, may mga banderitas and everything na talagang ganun din po ang ating mahal na Bishop. Damandama rin natin na talagang na-miss din po ang kanyang mga members at mga kapatiran. Maraming salamat, Bishop, at naririto ka na po sa Pilipinas sa piling ng ating mga kapatiran dito sa ating bansa. Salamat sa ating Diyos na patuloy po na pinagpapala itong programa Feasting on the Divine Verses. At marami po ang nabibless sa programang ito sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Ito man po ay nasa Europa, sa United States, sa Asia, even in Middle East, marami pong nanonood at nakikinig po rito. At sa ating mahal na Bishop for spearheading this program, Feasting on the Divine Verses in a live streaming program. Talaga pong nakakatuwa po itong ministry na ito na talagang naaabot ang sino man po, kahit saan man po kayo naroroon. Just tune in to the Feasting on the Divine Verses. At sa lahat po na masugid na sumasubaybay na talagang yung mga ating mga prayer warriors, mga itong ating mga kaibigan sa iba't ibang gawain po na talagang nakakasama po natin. Let's have a quick shout out po sa mga sumusunod. For early viewers, sa aking pong nakita sa aking gadget, we have shout out kay Sister Liag Alarcon, no? Marahil talagang nag-aantay ito na pagpihit ng 6:30, ready na. Shout out Sister Liag. Then we have also Sister Nida Palma, shout out po sa inyo. And Sister Jessie Cantileves from Victory. At maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. At ganun din po from Japan, Sister Mio Domingo. Kasama po siya sa mga early viewers. And we have a male, si Rocky Brent James. Shout out po sa inyo. Maraming salamat sa unang 5. Bagamat napakarami na po talagang nakaka-tune in na. At talagang ako po ay nagpapasalamat po sa inyo. Shout out din po sa mga taga-LWBC, Puresa Mission Churches here and abroad. From Japan to London, Paris, Italy, may Canada, at talagang meron din marahil sa Middle East, dito po sa Pilipinas, ang dami pong mission churches ng LWBC, at sa iba't bahagi pa po ng mundo. Then we have yung mga shoutout din po sa mga taga Victory Fundamental Baptist Church from Muntinlupa and their outreaches. Napakarami rin po nilang mga outreaches. At of course, sa aking pong home church, shout out po sa mga taga Zion Bible Baptist Church, Parañaque, sa pangunguna po ng aking mahal na pastor, Pastor Jerry Solomon. At gayon din po yung aming mission church sa Dubai. Lagi ko pong binabanggit po ito. And I believe they are watching as well, the Feasting on the Divine Verses. At sa mga faithful viewers and prayer partners from different Baptist churches here and around the world. No? Marami po tayong mga kasama dyan na sa ibang Baptist churches at nakasama po natin sila. Meron din po sa Florida, sa United States, at again in Middle East, in different parts of Middle East. Meron sa Dubai, meron po sa Qatar, and probably in Saudi Arabia, at meron din po sa Hong Kong na marami pong sumusubaybay po sa atin at talagang nakakatuwa po. Pinagpala ng Panginoon Diyos ang gawain na ito, talagang sa iba't ibang lugar nakakaabot po ito.
And prayer warriors as well, shout out po sa inyo, sa inyong patuloy na talagang pagsuporta sa ministry na ito, na talagang pag may nag-post ng mga prayer requests, nandun po kayo agad, talagang you're praying, you're mentioning the names of those talagang they need prayers. Ganon din po ang inyong mga panalangin para sa ating Mala Bishop. Talaga po kailangan po ng ating Mala Bishop ang mga panalangin. Sa atin pong dadako po tayo sa birthday greetings. Sa talagang napakarami po yatang ipinanganak ng October 10. I guess we have 15 all in all from the list. At although our beloved Bishop forwarded to me 12 names, meron pa pong tatlong na isama. Unahin po natin, ito pong aking madalas na kasama sa online Bible study ng Victory Fundamental Baptist Church, si Ma'am Normita Fitalber. Happy birthday po, Ma'am Normita. And batiin po natin si happy birthday kay Doc Jemima Montenegro Sumastre, nag-iisang anak na babae ni Pastor James Montenegro of Bible Baptist Church, Bulacan. From Zion Bible Baptist Church, si Sister Antoinette Silicius, I believe she is currently based in Kuwait, no? Napakalayo rin po ito, at ako po ay naniniwala, nanonood din po sila ng Feasting on the Divine Verses. At batiin po natin ang mga sumusunod. Happy birthday kay Sister Asel Rabara Subida, happy birthday po. Ganun din po, happy birthday kay Steph Cunanan, happy birthday. Char Mendoza, happy birthday Burdang Amis Tibor, at happy birthday Rodrigo Ursolino. Happy birthday din po kay Neng Gonzales Marasigan, at happy birthday din po kay Carla Jane Ramirez. Happy birthday Artem Bonete. Happy birthday din po sa inyo Nicole Kate Gonzales. Happy birthday kay Gemma Padilla. At happy birthday kay Timothy Aramburo. And the last but not the least, happy birthday kay Christine Reyes. Hindi ko po alam kung ito yung artista, but I believe mananampalataya po ito, si Sister Christine Reyes. Well, meron po nagse-celebrate ng mga anniversaries. Nakita ko rin po sa aking FB feeds. I would like to greet happy anniversary kay Pastor and Mrs. Del Rosario II. No? Happy anniversary po sa inyo. I miss yung first name po ninyo, Del Rosario II. I'm sorry about that. At sa iba pa pong nagdiriwang ng kaarawan, gayon din po sa lahat ng mga anniversary sa araw na ito. Hindi ko man po nabanggit ang mga pangalan nyo isa-isa. Kung alam nyo na araw ng kaarawan nyo po ito, anniversary as well, we want you to know that we rejoice with you in your special day. Now, dako naman po tayo sa ating pong prayer request. At patuloy po natin ipag-pray ang ating Mala Bishop, at magpasalamat po tayo at naging safe ang kanyang travel papunta roon at pabalik dito sa Pilipinas. Napakahirap po talagang mag-travel. Ang daming mga health protocols na kailangan sundin. At ganun din po yung spiritual and physical strength na kailangan niya. At ngayon pong naririto siya sa Pilipinas, tinitiyak ko po, napakarami pong mga speaking engagements. So, pag-pray natin yung kanyang schedules na talagang maayos at talagang ma-accommodate niya as much as possible yung mga invitations na yon. Pag-pray din po natin si Ma'am Maris and Sister Sophia, si Inang Charing, at ganun din po yung kanilang mga kasama, at talagang napakamalaking suporta ang kanilang ginagawa para sa ating Mala Bishop, si Pastor Orson, Teacher Tessie, Sister Chari, Sister Rosa, Sister Kat, Brother Junjun, Brother Jojo, and family. Sa atin pong mga may karamdaman, pag-pray din po natin. At folks, sa ating pong panalangin na ito ay samahan niyo po ako, at gusto ko lang in particular
ating ipanalangin yung aking daughter-in-law na si Sister Galilee Ann Bernales. Please pray for her. Although she is scheduled to be out from the hospital tomorrow. So pag-pray po natin yung kanyang patuloy na recovery and complete healing. Samahan niyo po ako sa ating pong panalangin, sa maikling panalangin. Please join me wherever you are. Kung saan man po kayo naroroon, please, let's have one heart. Ipag-pray po natin ang mga prayer request na ito. Let's bow our heads and pray. Dakilang Diyos, aming Ama na nasa langit, kami, Panginoon, ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami muli ay makakalapit sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Panginoon, sa iyong mga pag-iingat at paggabay sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagdinig mo sa napakarami namin pong mga panalangin. At gayon man, Panginoon, ay humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa mga kalikuan na sumpuhan mo sa aming puso, sa mga aming pagkukulang, Panginoon, sa nagawa namin sa aming kapwa at nagawa namin laban sa iyo, pagsuway namin sa iyong mga utos, Panginoon. Patawarin mo kami, pakalinisin mo kami, at maging katanggap-tanggap kami sa sandaling ito at pagtawag sa iyo, Panginoon. Dinadalain ko po sa iyo, Panginoon, una sa lahat, ang aming mahal na Bishop, Fernando de Vega, Panginoon. Kami nagpapasalamat at naging maluwalhati at safe ang kanyang travel papunta sa United States at pabalik sa piling ng kanyang mahal sa buhay. Lord, patuloy mo siyang bigyan ng spiritual strength at physical strength as well. At yung kanyang mga speaking engagement and schedules, Panginoon, ay maging maayos. Yung katulad nga po ng sinabi ko kanina na ma-accommodate niya as many invitations, Panginoon, na kanyang mapupuntahan. Gamitin mo siya patuloy, Panginoon, sa pangangaral na iyong salita. Panginoon, nilalapit ko rin sa iyo si Ma'am Maris, si Sister Sofia, Panginoon, ikaw ang magbigay sa kanila ng good health, daily protection, and provision as well wherever they go, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang kapamakan, sakuna at karamdaman, Panginoon, at give them wisdom as well, Lord, sa mga bagay na kanila pong kailangan desisyonan. Panginoon, dinadalain ko rin po sa iyo si Inang Charing, ang patuloy mong bigyan ng kalakasan ng pangangatawan, yung sigla, Panginoon. Ikaw magbigay sa kanya ng katuwaan at kalaan ng magandang kalusugan, Panginoon. Dinadalain ko rin po sa iyo si Pastor Orson, si Teacher Tessie, Sister Chari, Sister Rose Ann, Sister Kat, si Brother Junjun, Brother Jojo and family, Panginoon, ikaw ang kumilos sa kanila, Panginoon, gumabay at mag-ingat, Panginoon, at ikaw magbigay ng provision sa kanila, Panginoon. Layo mo sila sa anumang uri din po ng karamdaman at kapamakan. Panginoon, dinadalangin ko po sa iyo ang ilan pong may mga karamdaman at talagang ngayon po, Panginoon, they are in pain. They are battling the biggest battle of their lives. Katulad po ni Ate Banji Alganes, Panginoon, na talagang the pain probably so overwhelming. Talagang yung biyaya mo lamang, Panginoon, ang pinagkakaloob sa kanya in order for her to survive the pain, the agony. Panginoon, Lord, I pray ang kalooban mo ang siyang maganap. Hinihiling po namin ang kagalingan din po niya. Panginoon, dinadalangin ko po sa iyo sila Miss Abby Ramos Panahon, Panginoon, at si Raymond Ularte na mga kaopisina at kamag-anak ng mga kaopisina ni Ate Ma Antuason. Lord, I pray that you touch their body, gumawa ka ng himala at pagalingin mo po sila. Ganun din po, Panginoon, si Elenida Sibal, Panginoon, na yung pinsan po ni Ma'am Celine, na ikaw ang siya magpagaling din po sa kanyang karamdaman. Ganon din po si Ida Palma, Panginoon. Lord, I pray na ikaw ang kumilos at gumawa at na magpagaling ng kanyang mga karamdaman, Panginoon. Ang nararamdaman niya ang kasakitan ng kanyang katawan. Panginoon, dinadalangin ko po sa iyo si Ate Christy, O Lord. Ikaw ang kumilos, Panginoon. Ikaw ang gumabay sa kanya, magpagaling, bigyan mo siya ng kagalingan ng pangatawan, comfort mo siya, Panginoon, bigyan mo siya ng maayos na at
very comforting situation ng kanyang pangangatawan. Panginoon, dinadalayan ko po sa iyo ang aking daughter-in-law, si Lian Bernales, Panginoon. Nilalapit po namin siya na ikaw ang patuloy na magbigay sa kanya ng kagalingan, Panginoon, yung mga gamot na tinitake niya, yung mga doktor na tumitingin sa kanya, gamitin mo, Panginoon, na sa gayon ay makalabas sila sa ospital at makarecover ng tuluyan, Panginoon. At ikaw ang kumilos at magpuno din ng kanilang mga pangailangan. Panginoon, dinadalain ko rin po sa iyo sa pagkakataong ito ang aming pong pag-aaral na yung salita. Gabayan mo ang iyong lingkod, puspusin mo po ng banal na espiritu ang iyong lingkod. Gamitin mo ako, Panginoon. Alam ko pong wala akong magagawa kung di mo po ako sasamahan. Ikaw ang maluwalhati, Panginoon. Ikaw ang maitaas, Panginoon. At ikaw ang wisdom na nanggagaling sa iyo ang ipakita mo, Panginoon, sa pag-aaral na ito. At sa amin pong pag-aaral, Panginoon, hayaan mo ang banal na espiritu ang mangusap sa puso ng bawat manonood at makikinig. Pagpalain mo ang gawain ito, ang mensaheng ito sa gabing ito. Ang lahat ng ito ay sa tamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen at amen. Alright, so tayo po ngayon ay dadako na sa ating pong pag-aaral at talagang if you are with me right now, folks, lagi ko pong nire-request yung 3 bagay po na sa ating pong pag-aaral. Ngayon po ay sabi ko una ay itag po natin ang ating pong mga kaibigan, ang ating mga mahal sa buhay, yung ating mga kakilala na wala naman pong mawawala. Ito po ay libre at talagang hindi po bawal ito. At itag po natin sila. Kung sila man ay magre-respond positively, makakasama po natin sila sa pag-aaral. At sana ang dalangin natin ay kung hindi pa po sila nakakilala sa Panginoon bilang sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ay parang ito ay maging butil na maitatanim sa kanilang puso at hanapin nila at saliksikin nila ang kanilang puso at tumugon sila sa Panginoong Jesucristo at makilala nila bilang Panginoon at tagapagligtas. And folks, everyone who's here, do not forget, i-like po natin ngayon kung ano man yung nasaan man po kayo, nasa cellphone or laptop, click po natin, like, and i-share po natin. Share natin sa ating personal FB accounts, i-share natin sa group page na kasama tayo. Share po natin. Let this program be pronounced to everyone na talagang ito pong pag-aaral na ito ay itong programang ito ay pinagpapala po ng ating Panginoon Diyos. And lastly, and this is a Monday, kahapon po ay Blessed Sunday, no? Talagang pinagpala ang ating araw ng linggo sa mga mensaheng ating napakinggan, sa mga fellowship natin, talagang yung katawan ating nadama, tayo pumunta sa bahay sambahan. Ngayon naman po ay araw ng Lunes, yung sobrang katuwaan natin, ibalita po natin. So greet everyone, happy Monday everyone. So gawin po natin happy Monday everyone. So kung kayo po ay handa na po sa ating pong pag-aaral na ito, folks, if you have your Bible with you, please open in one verse. Sa umpisa po nating pag-aaral, let us open our Bible in a very popular verse. At talaga pong marami na pong nakabasa nitong talatang ito. Marami na pong pagkakataon na ipangaral po ang talatang ito. Maraming pagkakataon na napakinggan din po natin na ipinangaral at nabasa natin ang talatang ito. Proverbs chapter 22 verse 1. What does the Bible says in Proverbs chapter 22 verse 1? Ang sabi po sa Proverbs chapter 22 verse 1, a good name is rather to be chosen than great riches, and loving favor rather than silver and gold. Hayaan niyo pong basahin ko po ito sa ating wika. Ang sabi po sa ating wika, ang mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan. At ang magandang kalooban ay kaysa pilak at ginto. Tonight, we're going to study
Tonight the topic of our Bible sharing is the treasure everybody should have, and that is our good name. The title of our Bible sharing is Choose Rather a Good Name. Piliin natin ang mabuting o marangal na pangalan. Piliin po natin. If we are given the choice, kayamanan o magandang mabuti o marangal na pangalan. The Bible declares, ang piliin mo ay yung mabuti o marangal na pangalan. Hindi yung kayamanan. Siguro isipin natin, kwarta na, magiging bato pa. Folks, that's why we're going to study bakit kailangan natin piliin yung tinatawag na mabuti o marangal na pangalan kaysa sa kayamanan ng sanlibutan. Everybody has a name, but everybody doesn't have a good name. Lahat po tayo may pangalan. Ngunit ang pangalan ba natin ay ito'y mabuti? Ito po ba ay marangal? Pag sinabi po ba ang pangalan natin, hindi ba magtataasan ng kilay ng makarinig? Pag narinig po ba ang ating pangalan, does it serve inspiration, respect, and honor? Now, the good name of a person, as what the Bible says, is comparable to great riches. Yung pangalan natin na naitatag natin, na panatili natin mabuti at marangal, ang halaga po pala nito ay isang napakalaking kayamanan. Though we may not have material treasures, but if we have preserved and keep our names to be good and blameless. Pag sinabi pong blameless, innocent or beyond criticism, na pag sinabi yung pangalan mo ay hindi ka mapupulaan, hindi ka walang bahid ng karumian o kasalanan. We are like having a great treasures or riches. Pag meron pala tayong magandang pangalan, marangal na pangalan, tayo po pala ay daig pa natin ang mayaman. Meron po pala tayong tinatawag na dakila o napakalaking kayamanan. Now, to begin with, let us have some trivial points in relations to our names. Minsan, ang mga pangalan natin, may mga kasaysayan po ito. Ang pangalan natin, sa iba ay meron pong kahulugan. Ang pangalan natin ay talagang chini-cherish natin dahil may mahabang kwento sa likod nitong pangalan na ito. Now, let's begin with how our names are derived. Alam niyo po, matutuwa po kayo dito kung paano napili ang ating mga pangalan. Ang ating pong mga pangalan ay binigay ng ating mga magulang o kung sino man po ang nagkaloob sa atin nito sa kadahilan ng maraming kadahilanan. Una po is may tinatawag pong naipangalan ng isang sanggol nung siya'y iluwal ng kanyang ina because of a testimony of love between mother and father. Yung sobrang pagmamahalan ng ama, ng kanyang may bahay, ng ina ng bata, ay talagang gusto nilang ibigay yung pangalan na yon. So kaya nga po, they combine portion of their names. For example, yung tinatawag na Maribel, ang kombinasyon po niyan, kung ang pangalan ng tatay ay Mario, ang pangalan naman ng nanay ay Isabel, pinagsama po, ginawang Maribel. Or in some cases, yung first letter naman po ng pangalan ng mga parents are reflected in the name of their children. For example, Jesse Alan. Jesse starts with letter J. Alan starts with letter A, derived from the name of their father. Yung pangalan ng tatay. Ano po kaya ang pangalan ng tatay? Joselito, which starts with letter J. And the name of the mother is Arlene, which starts with letter A. So para magamit at magamit sa pangalan ng anak, yung letter J, na starting with the letter J, yung name ng tatay, ay ipinangalan din po sa anak. Ganon din po yung letter A, at ginawang dalawang pangalan, kaya naging ganyan na Jesse Alan.
Others wanted to immortalize or honor the name of the patriarchs. Sa sobrang paggalang nila doon sa mga ninuno nila, siguro yung mga great-grandfathers, pinapangalan yung pangalan ng kanilang mga kalululuhan doon sa mga apu-apuhan. Kaya nga po sa mga pangalan po ng kalalakihan ay meron pong tinatawag na the second, the first, the second, the third, may senior or junior. And for those who were born in a Christian families, eto na po, ngayon sa panahon natin, napakarami na po mga mananampalataya ngayon. Kapag nailuwal ang isang bata, kapag isinilang ang isang bata, gusto nila ay lagyan ng pangalan ng mula sa Bible na talagang the kids were named after Bible characters. Maliban lamang po sa pangalang Judas, Herod, or Pilato, Barabbas, and others who rejected and despised the Lord Jesus Christ. For sure, naniniwala po ako, walang matinong magulang ang magpapangalan sa kanyang mga anak na ang pangalan ay Judas, Herod, or Pilato, or Barabbas. Nobody wants our kids to carry that harmful and damaging value of those names. Meron naman po yung evolution. Ito na, evolution. It's not about Adam and Eve. Evolution po ito. Talagang yung paglipas po ng panahon, names given to kids involved in the passing of times. Nung panahon po ng 1950 to 1970, mapapansin nyo po, marami sa mga kalalakihan may pangalang Lito. As in, Angelito, Carlito, Manuelito, and for the female kids naman, sa mga kababaihan naman, sa panahon na yon, maraming mga ipinanganak na batang babae na nagkaroon ng Maria, na may tinatawag Maria Isabel. Kaya ang nickname, Maribel. Meron naman po Maria Teresa. Kaya ang nickname, Marites. Meron naman pong Maria Carmen, Maricar. So lahat, ang daming, nung panahon na yon, karamihan ng mga kababaihan, ang pangalan nila ay may Maria. Hindi ko po alam at hindi po yun ang atin pong pag-aaralan ngayong gabi. Now, around 1980s, dito na po pumasok yung mga dalawa ang pangalan ng bata. Kaya nga po pag nag-grade 1 yung bata, 2 o 3 pa yung ginagamit ng pangalan, ang haba at hirap na hirap magsulat yung mga bata sa kanilang pangalan doon sa grade 1 pad. So katulad nga po ng na ngayon nag-proliferate yung pangalan na dalawaan. Yung akin pong mga apo ay talagang pinangalanan ng aking anak at ng aking manugang na Tagalawa. Katulad do yung panganay kong apo, yung Jillian Lois. Yung pangalawa naman ay Lance Johan. Yung pangatlo naman, Juliana Lorraine. Talagang hindi ko alam kung siguro, yung dalawa ay nakapagsulat na ng pangalan, so kayang-kaya na nila. So, ganun po ang evolution ng paglalagay ng pangalan. Tayo po bilang mga magulang, we choose the best name for our kids because we want our kids to stand out from the rest as their names are important part of their identity. Kaya nga po dapat may dangal ang pangalan ng isang tao. The way we give our names to our children carries a personal, cultural, family, and historical connections. Kaya nga po merong pag nagbigay ng mga ganyang pangalan, meron pong dahilan, hindi po ito outran at random. O hindi po ito pag naisipan, pwede nang ganito. Folks, if we give our kids a name, talagang masasabi po natin na ito ay talagang stand out. Ito po ay talagang may dangal at may karangalan. Now,
tonight our Bible sharing will focus on the value and blessings that goes with the name. Not just a name, but a good name. Alam nyo po, nung binabasa ko po yung Proverbs chapter 22 verse 1, ang sabi nga po ulit, basahin ko lang, a good name is rather to be chosen than great riches. Yung unang bahagi po yun. Naiisip ko po, ano ang meron sa pangalan ng isang marangal, isang mabuting pangalan para ihambing sa isang napakalaking kayamanan? Every time we hear the name of a person known to us, pag tinatawag at parang familiar sa atin yung pangalan na yon, we cannot help but remember the personality or the character of that person. Kumbaga, kasama ng pangalan na yon kung ano ang ipinamuhay nitong taong ito. Good or bad, our name carries our characters and identities. Kaya nga po, pakaingatan po natin. People who knew us remember what we have done, whether it may be good or bad, upon hearing our names. Kaya nga po tayo, lalo po ito sa pag-aaral po natin ito, sa liwanag ng banal ng kasulatan, sa tulong at gabay ng banal na Espiritu, pag-aaralan po natin bakit napakahalaga ng pangalan. Kung tayo po ay isang mananampalataya na, ito po ay dapat po nating pag-ingatan ang ating pong pangalan. In our text tonight, clearly stated that we have to choose. Kailangan natin piliin ang maganda, mabuti at marangal na pangalan kaysa sa kayamanan. Great riches, as the Bible says. Kaya nga lang po, nakakalungkot. Tunay po na nakakalungkot. Many despise their names in exchange of great riches. In this materialistic and selfish world, it even dragged their families in shame and disgrace. Wala na po silang pakialam kay makaladkad ang kanilang mga pamilya, mga anak, mga asawa, mga magulang sa kahihiyan. Basta magkaroon lang po ng tinatawag na napakaraming kayamanan. But the Bible is very distinct and well-defined that we have to choose a good name rather than great riches. Because, sabi nga po sa Proverbs chapter 22 verse 1, the first part of that verse, a good name is rather to be chosen from great riches. The Bible is commanding us. The Bible is telling us, mas piliin mo ang mabuti at marangal na pangalan kaysa doon sa kayamanan ng sanlibutan. Yun po ang atin pong pag-aaralan. Yun po ang bibigyan natin ng pansin. It is, sabi nga po, sa atin pong wika, ang ibig pong sabihin pala ng mapanatili ang mabuting pangalan ay katulad ng pagkakaroon ng napakalaking kayamanan. Daig pa natin ang mayaman, pero ang kanilang pangalan ay nakakaladkad sa kahihiyan. Tayo ay simpleng mamamayan, tayo ay simpleng mananampalataya, ngunit kung ating pananatiliin ang kabutihan, karangalan ng ating pangalan, daig pa po natin ang merong napakalaking kayamanan. The Bible says, not only riches, the Bible says, great riches, meaning napakalaking kayamanan na maaring hindi matutumbasan na anumang bagay. Now, the Holy Scripture inspires us that we have to choose good name rather than great riches because of the following blessings that goes with it. Point number 1 is our good name is our testimony. Na pag sinabing Bong Bernales, kadikit nun, kalakip nun ang aking patutuo bilang isang mananampalataya. Folks, it leaves a long-lasting legacy. Sabi nga po sa Ecclesiastes chapter 7 verse 1, a good name is better than a precious ointment.
and the day of death from the day of one's birth. Bakit po na, again, ikunumpara ang magandang pangalan, ang mabuting pangalan sa ointment? Maaring yung ointment sa umpisa ay mabango, ngunit lilipas at lilipas hanggang sa mawala ang amoy, ang kabanguhan ng ointment na yon. Ngunit ang ating pangalan ay mananatiling marangal at mabuti at maganda ang patotoo. In Proverbs chapter 10 verse 7, the memory of the just is blessed, but the name of the wicked shall rot. Pag nabanggit ang ating pangalan, nanatili na mabuti at marangal ang ating pangalan. Pag yan po ay narinig ng mga tao, pinagpapala po ang mga nakarinig. Natutuwa po, nai-inspire, nagbibigay ng paggalang ng honor doon po sa mayroong pangalan na yon. A person's name is the greatest connection to their own identity and individuality. Ang isang maganda, isang mabuti at marangal na pangalan, yan po ay kadikit sa atin kung sino po tayo. Some might say it is most important name in the world to that person. The sweetest name. Kapag ang ating pangalan ay napanatili nating mabuti at marangal, that's the sweetest name. When someone remembers our names in high regard, passion after meeting us, minsan di po ba nag-iiwan tayo ng bakas, nag-iiwan tayo ng kung wisdom, maraming pagkakataon na namimit natin ang maraming tao, talagang nai-inspire sila dahil tayo ay napanatili natin ang kabutihan ay yung mabuti at marangal na pangalan. Then, pag tayo ay nagkitang uli, mararamdaman natin yung paggalang at pagbibigay ng importansya sa atin. It makes a positive and lasting impression on us. Such honor and respect cannot bought with a price. Alam nyo po yung paggalang at pagpupuri dahil napanatili natin ang mabuti at marangal na pangalan. Maaring sa material na aspeto ay wala tayo, ngunit meron naman po tayong mabuti at marangal na pangalan. And they will respect us. And that respect cannot be bought with a price. We cannot live long enough in this world. Limitado po ang panahon natin dito sa mundong ito. But our name can outlive us or will be remembered even after we have long been gone. Maaring wala na tayo 10-20 taon, ngunit sa ating dahil sa mabuting mga ginawa, dahil sa ating napakaingat natin sa ating patotoo, nagbigay mabuti at marangal na pangalan, maaalala pa po natin, maalala pa rin po tayo ng mga tao. Our physical identification may be forgotten, but a good name will linger in the mind of the people who knew us. Paano tayo, gaano tayo kakilala dahil sa ating mga bagay na ginawa? Naging maingat tayo sa pananalita bilang isang mananampalataya. Naging maingat tayo sa pagkilos dahil tayo isang mananampalataya. Napanatili natin ang kabanalan, napanatili natin ang pagsunod sa utos ng Panginoon Diyos, napanatili natin ang ating patotoo bilang isang mananampalataya, and that would earn respect. We have been long gone, but iiwan po natin yung bakas ng katapatan na susundan ng ating mga anak, ng ating mga apo at mga tao na talagang gustong sumunod because of what we have shown to us, and we earn that good name. Another one is it gives deeper sense of integrity. Yung karangalan. Sinabi nga po sa Proverbs chapter 11 verse 3, the integrity of the upright shall guide them, but the perverseness of transgressor shall destroy them. Alam nyo po ba ang good name, yung mabuti at marangal na pangalan, is a proof of a person's untainted character. Pag sinabi pong untainted character,
walang bahid na karumihan ang pagkatao. Marahil may mga pagkakataon na tinutokso tayo gumawa ng hindi magandang bagay, ngunit dahil tayo ay tapat sa ating Panginoon Diyos, tapat tayo sa pagsunod sa salita ng Diyos, at tayo ay isang mananampalataya, at tayo takot gumawa ng kasalanan, na panatili natin ang pangalan natin na isang mabuti at marangal. It is a proof of person's upright behavior, yung mabuting pag-uugali. Dahil po tayo gusto natin mapanatili ang mabuti at marangal na pangalan, lumalayo po tayo sa mga bagay na magdadala sa atin sa kahihiyan. Ayaw natin gumilos ng bagay na hindi ayon sa banal na kasulatan. Mga bagay lang na ginaganap natin at sinusunod kung ano ang nasa banal na kasulatan. It is a proof of person's unblemished dignity. Yung kapita-pitagan, yung may dangal. Ang isang tao maaring salatman po sa material na bagay, ngunit siya ay gusto niyang panatiliin ang mabuti at marangal na pangalan, ay meron siyang dangal na tanggihan ang karumihan at ang paggawa ng kasalanan. It is also a proof of person's God-fearing. Pag tayo ay tinutokso, nilalapit tayo, gustong-gusto ng ating mga kaibigan, kakilala na tayo ay magkulang at magkasala. But because of our good name, irerespeto po tayo ng mga yan. Hindi po tayo ilalayo sa tulong ng banal na Espiritu at sa tulong ng banal na kasulatan na ating pong binabasa. Ito po ay magbibigay kalakasan para tanggihan natin ang paggawa ng kasalanan. Now, another thing is, it gives the person high level of standard in dealing with others. Ito po ang maganda. Kapag panatiliin natin ang magandang pangalan, ang mabuting pangalan, ang marangal na pangalan sa ating mga financial dealings. Alam nyo po ba na pag ang isang tao ay uutang sa bangko o uutang ng salapi, maaaring gamitin sa negosyo, bumili ng property, o anuman pang bagay, pag ito ay may ugnayan sa panalapi, yung karakter ng tao ang tinitignan. Kaya nga po sa bangko na mapapansin nyo, may sinusunod silang guidance, tinatawag na 3 C's. Ano po yung 3 C? Yung una, yung karakter. Sino kaya itong umuutang na ito? Ito ba ay magbabayad o hindi? Ito ba ay talagang mabuting tao? Another C is yung capacity niya. Siya ba ay talagang meron ba siyang kakayahan na talagang magbayad? Yung karakter at capacity niya ba ay talagang magsasabi na mabuting tao? And the last C is the capability. Meron ba itong sapat na hanap buhay? Meron ba itong sapat na pagkukunan ng salapi para siya ay magbayad? Pero ang higit sa 3, ang pinaka-importante po sa lahat, yung character. Yung character ng tao. Na talagang masasabi po natin na talagang pag itong taong ito ay talaga bang magbabayad kung umabot sa sitwasyon na talagang wala na siyang magipit man siya. Folks, our name, our good name is our testimony. Panatiliin natin ang mabuting pangalan. Huwag po tayong mataka, huwag po tayong madaya, huwag po tayong matakso. Yung mga binibigay ng sanlibutan, kung kayo po ay talagang nilalagay sa sitwasyon na kayo ay ikukurap, kung ay susuhulan, bibigyan ng maraming bagay, malaking halaga, at masasabi natin, in one shot ay magiging mayaman ka, tanggihan po natin yan. Hindi po yan ayon sa banal na kasulatan. Napakalinaw po na sinulat sa banal na kasulatan. Ang piliin mo, lalo na kung tayo po ay mananampalataya, a good name is rather to be chosen than great riches.
Yes, may pera ka nga. Yes, nagsukom ka sa presyo ng sanlibutan. Yes, nakisama ka. Then binigyan ka ng maraming salapi. Ngunit darating ang panahon, makakaladkad ang pangalan ng iyong pamilya sa kahihiyan. Ilan na po ang ipinakulong dahil po sa pagtanggap ng mga suhol, sa pagtanggap ng hindi tamang salapi, at nakaladkad ang pangalan ng kanilang mahal sa buhay. Now, that's the first point. Our good name is our testimony. The second point is, our good name is our treasures. Ang pangalan po natin, yung mabuting pangalan po natin, yan po ang ating kayamanan. Sabi nga po sa Proverbs chapter 28 verse 6, better is the poor that walketh in uprightness. Mas mabuti sa mahirap ang lumalakad sa kabutihan than he that perverse in his ways, though he be rich. Maaring siguro marami tayong nakikita na mayaman sila, meron silang magandang sasakyan, napakalalaki ng kanilang bahay, ngunit ito ay galing sa hindi tama. Mas mabuti pa rin po tayo, sapat-sapat lang, na masasabi po natin na talagang hindi naman tayo pinagkukulang ng Panginoon Diyos. Pero tayo po, sabi nga po, na mas mabuti at mas mapalad po tayo kaysa doong merong kayamanan, ngunit ito ay galing sa hindi tama. The wealth and treasures of this world, itong material treasures, is totally different from the value of a good name. Magkaiba po talaga yon. Ito ay hindi, itong kayamanan ng sanlibutan ay galing sa hindi tama. Itong mabuting pangalan, ang halaga po nito ay higit pa sa dakilang sa yaman na kuhan sa maling kaparaanan. The wealth and the treasure of this world can be stolen. Nananakaw po yan. Can be destroyed. Nasisira po yan. Can be lost, nawawala po yan. It is also the source of greed. Yung yaman na galing sa hindi tama, yan ay pinagmumulahan ng talagang pagiging matakaw, no? At pride and vanity of man. While the value of good name is a source of appreciation, inspiration, respect, and esteem. No one can take it away from us. Kaya nga po mga kapatid, mga minamahal, ating pong panatiliin ang ating pangalan na isang mabuti at marangal dahil wala pong ibang taong pwedeng kumuha niyan sa atin. The person with a good name can walk with it anywhere and anytime. Wala pong pangamba na nanakawin. Yung mga mayayaman, kaya nga po sila nagbibuild ng matataas na wall sa kanilang bahay, natatakot po sila na baka itong kayamanan nila ay kunin, kaya natatakot sila na baka merong magnakaw sa kanilang tahanan. The good name is valuable and priceless. Hindi po kaya sukatin ang halaga ng isang pangalang mabuti at marangal. It cannot and should not be bought. Hindi po dapat natin ipagbibili ang ating pong pangalan. We can have a peace of mind with it. Kapag tayo ay may magandang pangalan, meron po tayong kapayapaan. Hindi po natin kailangan ng security. Hindi po natin kailangan ng bantay. When we have a good name, we have a peace of mind. Dahil pag tayo po ay mabuti at marangal ang ating pong pangalan, tama po ang pakikipag-ugnayan natin sa kapwa. Hindi po tayo nanlalamang. Yung ating pananalita ay talagang maingat. Yung kinikilos natin ay ayon sa kabutihang asal. Nagkakaroon po tayo ng kapayapaan. Hindi tayo nagdadagdag ng kaaway sa mundo.
Point 1 is our good name is our treasure, our testimony. Point number 2, our good name is our treasures. In point number 3, at dito po tayo magtatapos, our good name is our tribute to God. Ano po ba ang tribute? It's our honor to God. Ito pong panatiliin natin na mabuti at marangal ang ating pangalan. Ito ay ating pagpupuri sa ating Panginoon Diyos. Pagbibigay dangal sa ating Panginoon Diyos. To our Lord and Savior, the Lord Jesus Christ. Sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20, at dapat ito ay hindi mabaliwala. For you are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Sinabi po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20, we as Christians have taken the name of Christ. Kaya nga po tinatawag tayong Kristiyano at dapat tayo ay maging may mabuting patotoo, may mabuting pangalan because we carry the name of Christ. That's why it is important that we be very careful how we live. Di po ba totoo yun? Na tayo isang mananampalataya, ingat na ingat po tayo. Ingat na ingat tayo makatisod ng ating kapwa. Magalit natin ang ating kapwa. Yung pananalita natin ay ayon po sa mabuting asa, ayon sa maamo, very gentle, na isang bagay na dapat masumpungan sa isang mananampalataya. We need to do everything we can to have a good testimony because we are ambassadors of Christ. Pag umaharap po tayo, we represent the Lord Jesus Christ. Hindi po pwedeng hinuhubad natin na kaya nga po dapat maingat po tayo. Kahit gusto na po nating magalit, kahit minsan may mga pagkakataon maaaring na po provoke tayo, pero we should realize, folks, we should realize that we represent our Lord and Savior pag umaharap po tayo sa tao. We should live a dedicated life, a good testimony. We should be faithfully serving God sa maraming pagkakataon, maliit o malaking bagay, dapat ay tapat tayo sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Following God's precept and commandments, pinipilit po natin bagamat mahirap, bagamat napakahirap sumunod sa kalooban ng Panginoon Diyos dahil meron tayong sariling kalooban, ngunit dapat nagpapailalim po tayo because we want to honor our God with our good name. Atin pong tatandaan yan. Now, what are the realizations and lessons tonight? Alam niyo po, ang magkaroon ng isang mabuti at marangal na pangalan, special blessings po yan. Appropriated. Ito ay binibigay doon sa taong karapat-dapat lamang. Kaya nga, let us keep the honor, dignity, and respect. Proverbs chapter 20 verse 7. Ang sabi po rito, the just man walk in his integrity. His children are blessed after him. Doon po sa manggagawa ng masama, doon po sa nagbenta ng kanilang mga pangalan, magkamalang ng pagkarami-raming pera, kakalad ka rin niya ang pangalan ng kanyang pamilya, ng mga anak niya, mahal niya sa buhay, sa kahihiyan. Ngunit ang isang tao, higit sa lahat, isang mananampalataya, na natiling tapat, lumakad, mayroong integridad. Ano po ang resulta? His children are blessed after him. Pag nababanggit ang pangalan ng kanyang ama, ang kanyang lolo, ang mga naunang niyang mga kamag-anak, pag nabanggit ng kanilang pangalan na panatiling mabuti at marangal ang kanilang pangalan, ginagalang po sila.
Binibigyan po ng talagang ng honor and respect. Pero doon sa makagawa ng hindi tama, masambit lang ang pangalan. Yan pala yung manggagawa ng hindi tama. Imagine that, folks. Walang kasalanan yung mga bata, mga anak natin, mga apo, sa sino mang gumawa ng kasalanan, pero makakaladkad pa rin po sila. Pero kung tayo ay napanatili natin mabuti at marangal ang ating pangalan, pagpapalain sila, gagalangin sila, pararangalan sila, dahil sa katapatan ng kanilang ninuno, mga naunang mga mahal sa buhay na naging tapat at pinanatili ang isang mabuting pangalan. Alam niyo po, ang pangalan natin, hindi po lang ito binigay para may pagtawag sa atin. Ang pangalan natin, ang kalakip nito ay ating patutuo, ang ating kayamanan. Sabi nga po sa ating pangatlo, kalakip nito kung paano natin pinapupurihan ang ating pong Panginoon Diyos. Kaya nga po, ang isang mabuti at marangal na pangalan ay parang isang salamin din po yan. Na pag ito po ay nabasag, kung ang ating pangalan po ay sisirain natin dahil lang po sa ilang halaga ng inaalok ng sanlibutan. Ang magandang pangalan ay parang salamin na pag nabasag, balik-balik mo man, kung maibabalik, hindi na katulad ng ganda nung una pa. We need to spend a big amount of time to build our good name. Tayo po ay talagang magtsatsaga, magsusumikap, panatiliin natin ang ating magandang pangalan, at wag na wag po tayo at na magkakamali. Patuloy tayong magsumikap, mag-ingat sa pagkilos, dahil napakadali pong masira niyan. Then we will pass through this world. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Let us choose rather a good name to inspire others to have a good name as well. Alam niyo po, bilang mga mananampalataya, dapat tayo po ang nangunguna na panatiliin natin ang ating pangalan na mabuti at marangal, nang sa gayon yung mga sumusunod sa atin ay sundin ang ating yapak, para sa gayon maipangaral, maipakita ang patutuo ng isang Kristiyano na natili na may buong katapatan, kabanalan at paglilingkod sa Panginoon Diyos. Dito po nagtatapos ang ating pag-aaral. And I hope and I pray that the lesson tonight have been a blessing for everyone. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na nasa langit, nagpapasalamat po kami sa pangunguna at paggabay mo sa pag-aaral na ito. Alam ko marami akong pagkukulang, Panginoon. Ngunit alam ko, Panginoon, Ikaw ang nagpuno ng mga pagkukulang na iyon sa iyong paggabay sa pag-aaral na ito. Maraming salamat po. Patuloy mong hamunin ang bawat isa na piliin ang mabuti at marangal na pangalan kesa sa ano pa man na maaaring ibigay ng sanlibutan. Maraming salamat po. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ito po ang aking dalangin. Amen at amen. Ito po ang inyong lingkod, Deacon Bong Bernales, ang sabing ang lahat ng kapurihan at kalwalhatian ay sa ating Panginoon Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Shout out po nga pala sa ating Mana Bishop. Nakita ko po siya nanood at maraming salamat po. At sa lahat po ng ating mga nanonood ngayon, ang patuloy nating nakakasama sa gawain sa
sa community ng Feasting on the Divine Verses. Maraming pong salamat po sa inyo. Ingat po kayo. I thirsted in the barren land of sin and shame, and nothing satisfying there I found. But to the blessed cross of Christ one day I came, where springs of living water did abound. Drinking at the springs of living water, and knowing now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. How sweet the living water from the hills of God. It makes me glad and happy all the way. Now glory, grace, and blessing mark the path I've trod. I'm shouting hallelujah every day. Drinking at the springs of living water, springs of water, and knowing my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, springs of water, wonderful and bountiful supply. Oh sinner, won't you come today to Calvary? A fountain there is flowing deep and wide. The Savior now invites you to the water free, where thirsting spirits can be satisfied.